Mahal, huwag kang mag-alala. Ito ay makakapagligtas ng buhay ng pamilya Su. Kahit na ipagsapalaran ko ang buhay ko. Tiyak na, maihahatid ko ito ng ligtas. Ning Feng, dapat ay tuparin mo ang sinabi mo. Kung may anumang pagkakamali sa antigong ito, hindi matutuloy ang auction bukas. Bukas, kailangan mong umalis sa pamilya Su. Umalis sa pamilya Su. 3 taon na. Nasa mga mata mo. Ako'y isang aso lamang. Lumayo ka, mabilis, lumayo ka. Tapos na. Nabasag ang florera. Siguradong galit na galit ka sa akin. Ang mga mata ko. Sa libu-libong milya, ang ginto at tanso ay nakikita ang lahat ng kayamanan. Tumingin sa nakaraan at kasalukuyan. Mga susunod na henerasyon ko. Magising. Peihan. Nandito ka na. Wala akong masama. Wala kang masama. Siyempre, wala kang masama. May problema ang pamilya Su. Alam mo ba? Ang vase na ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Alam mo ba? Ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng pamilya Su. Pasensya na. Yun ang motorsiklo. Biglang nag-reverse. Ning Feng. Ang putik ay hindi kailanman makakatulong sa pader. Sobrang bulag ko talaga. Kaya kita pinakasalan. Pagkatapos ng auction bukas, maghihiwalay na tayo. Ikaw na parang salot na ito. Sobra na akong nagdikit. Ano bang nangyayari? Nakikita ko ito. Sa kanyang tunay na anyo. Peihan. Sandali lang. Yung vase ay talagang peke. Peihan. Makinig ka sa akin. Yung loob ng vases ay bago na bago, galing sa porselana. Walang kahit anong senyales ng pagkasira. Na makikita, tiyak na gawa ito ng makina, mataas ang kopya. Ning Feng, ginagawa mo ito para iwasan ang responsibilidad. Ngayon kahit ganitong malaking kasinungalingan, kaya mong ipagsalita. Iyan ay 3 milyong. Ginastos ko para bilhin. Sa pamamagitan ng ibang tao. Isang taong hindi pa nakakilala kahit sa mga paninda sa kalsada. Na basura, mas nakakaintindi pa kaysa sa akin. Mga boss, sana po ay magmalasakit kayo. Ang anak ko, kailangan ng operasyon sa puso. Kulangan pa po ng 12,000. Tulong. Ito ay pamana ng aking pamilya. Na folding fan mula sa dinastyang Baisong. Tunay na tunay. Pakiusap. Bilhin nyo na ito. Yare. Anong basura, pamana pa? Pumunta sa Antique Street. 1 yuan. Makakabili ka ng isang sako. Nakakaawa ka naman. 8,000 yuan, bibilhin mo ba? Kung hindi, maghihintay na lang ang anak mo sa kamatayan. 8,000. Hindi pa sapat para makapasok sa operating room. Larawan sa larawan. Talagang nawawala na. Larawan sa larawan. Totoo talaga. Isang malaking pagkakataon. Peihan. Maniwala ka sa akin kahit isang beses. Ang pamaypay na ito ay isang walang halaga. Basta't bilhin mo ito. Tiyak na makakapalit ng vase na yon para dumalo sa auction bukas. Baliw ka ba? Inilagay mo ang 3 milyon na. Nabasag ang florera. Ngayon kailangan ko pang gumastos para bumili ng sirang pamaypay. Ning Feng, may sira ba ang utak mo na nabangga? Matandang bagay. 8,000 ay napakataas na. Huwag kang magpakaarte. Saan ka nagmula, batang ligaw? Naglalakas loob kang agawin ang aking kalakal. Oy! Hindi ba't ito si Bao Suzhai? Yung kumakain ng suhol. Yung nakatayo sa likod, si Ning Feng. Anong basura?
Gusto rin matutong manghuli ng pagkakataon. Ang asawa mo ay nagbibigay sa iyo ng ilang daang piso na panggastos bawat buwan. Hahaha. 120,000. Itong pamaypay. Binili ko sa halagang 120,000. Ikaw na hindi makagawa ng maayos ng mga bagay at laging nagdadala ng kapahamakan. 300,000 na porselana. Sinira mo na hindi mo pa sinasabi. Pati si Pekin na niloko mo. Gumastos ng 120,000 para bumili ng isang sirang pamaypay. Ano ba ang balak mong gawin? Ang dugo namin sa supamilya. Kailangan maubos bago matapos. Inay, sabi ko na, fake ang sisidlan na yan. Pero itong pamaypay ay totoong bagay. At nagmamaliit pa. Anong klaseng tao ka ba? Isang pusa na nabubuhay lang dahil sa awa ng aming supamilya. Ikaw ay karapat-dapat lang mag-usap tungkol sa pagtuklas ng hiyas. Ikaw ay karapat-dapat lang mag-usap tungkol sa pagtuklas ng hiyas. Peihan. Agad siyang paalisin. Ngayon din. Ningfeng. Lubos kitang nadismaya. Kakaiba, may isang sandali akong talagang naniwala sa'yo na hindi ka makakagawa ng mabuti. At sobra pa ang mga bagay. Ay naku, Tita Ki, huminahon ka na. Ate Pihan. Nung marinig ko na binato ng walang kwentang tao na ito, ang banga ng plum, agad niyang dinala si Guru Hu papunta rito. Ay naku, Ginoo Jayang. Sa panahon ng kagipitan, nakikilala ang tunay na pagkakaibigan. Ikaw pa rin ang tunay na nagmamalasakit sa amin. Hi, Jai Pihan. Sino bang katulad nito na umaasa sa iba? Na parang alikabok. Ningfeng, Ningfeng. Sinasabi mo na isa kang tagalinis at tagabuhat. Bakit kailangan mong magpanggap na mayabang? Peihan, kapatid. Huwag ka nang mag-alala. Para sa auction bukas. Sinadyang dinala ko ang ivory mula sa dinastyang Ming na may disenyo ng bundok at tubig. Ibebenta ko lang sa iyo sa halagang 2.6 milyon. 2.6 milyon. Kahit mahal. Pero ito ay ivory mula sa dinastyang Ming. Kaya kong kontrolin ang bukas na event. Si Jiancheng talaga ay parang ulan sa taglamig. Ang galing ni Jiancheng. Yung dating Ming vase na ibinigay niya ay peke. Ngayon may dala pa siyang 200 pesos na plastic. Para lokohin si Peihan ng 2.6 milyon. Akala niyo ba na matatakot ako kay Ningfeng? Hindi pwedeng pirmahan. Itong tubo ay walang halaga. Na plastic na kemikal. Na peking produkto. Bumubula ka. Ikaw na nagwawalis. Anong alam mo sa pang-ivory? Ito ay binili ko sa halagang 2 milyong. Tunay na pera. Sinasaliksik ito ni Experto Hugh. Nilalait mo ako. Nilalait mo rin si Experto Hugh. Ang mga kabataan ngayon. Nakabasa ng 2 libro. Nag-akalang eksperto na. Ginoong Su. Kailangan ng Bao Suzay. Ang ganitong alituntunin. Mas mabuti pang huwag pag-usapan ang transaksyong ito. Ningfeng, sapat na ba ang gulo mo? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Tunay na elepante ng ivory. May mga pangil na makapal at manipis. Na may hugis tao na nakahiga at nakatayo. At may pinong tekstura. Na may maliliit na alon at sentro. Pero tingnan nyo itong bagay na ito. Ang mga guhit ay mahigpit na hugis oblong. Na pare-pareho ang kapal. At may bahagyang dilaw na kulay. Pero naglalabas ito ng isang kemikal. Amoy na parang langis na pangkemikal. Wala pang isang sentro. Dr. Hugh, ang tawag mo dito ay ivory mula sa Ming Dynasty. Paano niya mauunawaan ang mga ito? At nagsasalita pa siya ng may katwiran at ebidensya. Kahit si Dr. Hu ay na-shock sa kanyang mga sinasabi. Talaga bang peke ang lalagyan na ito? Magaling ang sinabi mo. Napakahusay ng pagkakasabi mo. Bawat salita ay perlas. Tumpak na tama ang punto.
Professor Zhu, bakit ka nandito? Katawa-tawa. Ganito kalupit ang mga mababang klase ng kemikal na gawa. Nagmamalaki ka pa sa Bao Suzai. Nananlilin lang. Giant Cheng. Ganyan ba talaga kayo makipagkalakalan sa Jiang family? Kaibigan. Sa simpleng mata, madali nang makita ang mga depekto ng Peking ito. Lalim ng kasanayan. Kahit ako na matanda, hindi makakasingit. Pakiusap, tanggapin niyo ang aking paggalang. Sige na. Itong pera ay peke. Pero, paano naman ang Florera? Yung Florera ni Grandpa Zhu. Ito ang ating pangunahing produkto bukas. Ikaw na abala, pakitingnan. Tama si Ning Feng, kaibigan. Ang dragon pattern ay perpekto at walang kapintasan. Walang anumang bakas ng panahon sa loob. Talagang ito ay modernong high-tech. Ang pinakamataas na kopya ng 3A printing. Nagawa kong magkamali sa kanya. Kung hindi niya sinira ang Florera, bukas, dadalhin ng pamilya Su ang Peking produkto sa auction. Ganap na mawawasak ang kanilang daang taong reputasyon. Nailigtas niya ang pamilya Su. Tapos na, tapos na. Ngayon, lahat ay tapos na. Ang lapis na lalagyan ay peke. Ang Florera rin ay peke. Auction bukas. Kailangan na nating magbukas ng bintana. Malapit nang mawalan ng negosyo ang pamilya Su. Sino ang nagsabing kailangan na nating magbukas ng bintana? Hindi ba't mayroon pa tayong ito? Mahal na kaibigan, bagaman ito ay buto ng pamaypay mula sa Hilagang Song. Ngunit ang pintura sa pamaypay ay karaniwan lamang. 10,000 lang ang halaga nito. Nagbayad ka ng 120,000 para dito. Hindi ka ba nagkamali? Ginoong Zhou, alam mo lang ang isa. Hindi mo alam ang dalawa. Sa mga digmaan ng sinaunang panahon, ang mga manunulat at artist ay nagtatanggol sa mga pambihirang kayamanan. Palaging may ganitong teknik sa pagpipinta. Ngayon, ipapakita ko na ang napakahalagang yaman na ito. Muling makikita sa liwanag ng araw. Naku, talagang isang himala ito. Sa wakas, muling nakikita ang liwanag ng araw. Ang estilo at ang diwa nito ay kamangha-mangha. Ito ang tunay na likha mula kay Lianshan noong Northern Song Dynasty. Naku, sa buong buhay ko, nakakita ako ng ganitong kahanga-hangang likha. Halaga nito ay hindi bababa sa 500,000. Hindi, ito ay isang walang katumbas na yaman. 500,000, haha. Ang aking magandang manugang. Ikaw talaga ang tunay na ninuno ng pamilya Su. Hindi siya walang silbi. Isa siyang nakatagong dragon. Aking asawa. Ilang lihim pa ang nakatago. Hindi ko alam. Asawa. Worth it ba ang 120,000 na ito? Ning Feng. Huminto ka na. Bukas ay ang 3 taong pananing auction. Ikaw ang pangunahin na eksperto sa mga kayamanan ng pamilya Su. Hindi ka na dapat magsuot. Mga paninda sa kanto. Bumili ka ng isang maayos na suit. Sundin mo ang sinasabi ng asawa mo. Payhan. Bumili siya ng ilang libong halaga. Ayos na yon. Suotin ang dragon robe. Hindi parang prinsipe. Magandang manugang. Bukas sa pulong. Tulungan mo si mama na magmasid. Tingnan kung makakakuha pa ng pagkakataon. Huwag kang kabahan. Sumunod ka lang sa akin. Asawa. Ngayon ikaw ang bahala. Ganda na parang bulaklak. Ako ang bahala. Sasagupin ang lahat. Uy. Hindi ba't ito ang hari ng bargain? Sining ang henyo. Magsuot ka ng suit. Hindi nito matatakpan.
Ang kahirapan mo. Sa pag-alam ng halaga, nakasalalay sa swerte mo. Itong batong sugal ay sinusubok ang tunay na kakayahan sa paghusga. Handa ka bang makipagsapalaran sa akin? Gusto ni Ginoong Jayang na magbigay ng pera. Bakit naman ako tatanggi? Nakita mo ba? Ito ang tinatawag na lumang butas. May 70% na posibilidad na maglabas ng berde. Mag-invest ako ng 100,000 para dito. Ning Feng. Ikaw. Ning Feng. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Kailangan pang itabi ng Su pamilya ang cash flow nila. Para sa pagbili ng mga antigong bagay. Huwag kang mag-alala. Magkano ito? Ito ay basura para sa ilalim ng mesa. Gusto mo bang kunin ang 2,000? Hahaha. 2,000. Ning Feng, gusto mo bang patawanin ang lahat ng mga kasamahan sa Pangu City? Kumuha ng piraso ng basura. Kung ikukumpara sa lumang uri ko, kung makakapaglabas ka ng berde, agad kong lulunukin ang pulbos na bato. Talagang baliw itong manugang ng Su. Sadyang nabaliw na siya. Ito ay isang tipikal na putik na hindi maitaas sa pader. Bumagsak na. Lahat ay mga batong bulaklak. Walang kahit anong berde. Impossible. Gupitin muli. Ginoong Jayang, nasa akin na. Guro, sundin ang linyang ito. Mag-alis ng balat. Tumaas. Malaki ang pagtaas. Ito ay isang nawawalang kayamanan. Sobrang mahalagang berdeng jade. Hindi ako susuko. Ning Feng, may lakas ka bang sumama sa akin sa ikalawang palapag? Doon ang pinakamurang materyales. Kailangan pa ng 1,000,000. Sige, pumili tayo ng tig-isa. Tingnan kung sino ang may mas mataas na halaga. Yung matatalo, kailangan magbayad ng buo. Para sa 2 bato. Asawa. Handa ka bang makipagsapalaran sa akin? Malaki ba? Lahat ng pondo ng pamilya Su ay nasa card na ito. Kabuang 6,000,000. Ning Feng, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Peihan. Ikaw ay nag-ukit ng iyong sariling libingan. Hintayin mong maubos ang 3,000,000 ito. Lene. Kaya't dapat kang sumunod. Ibigay mo sa aking anak ang posisyon ng pangkalahatang manager ng Su. Ahahaha. Ning Feng. Lumuhod ka at tawaging lolo. Talo ka na. ₱6,000,000. Mag-swipe ka. Ginoong Jayang. Mayaman si Ginoong Jayang. Bayaran mo. Huwag mag-alala, Tio. Nandito ako. Walang ibang makakapag-asa. Ang anak mo, na makialam sa ari-arian ng Su. Tingnan nyo. Ito ay tiyak na mula sa panahon ni Qianlong. Isang palayok na may temang kilin na nagdadala ng anak. Napakahalaga nito. Magaling ang paningin ni Professor Liu. Sayang, mali ang taon na nakita niya. Ito ay isang piraso ng kinhua na may kulay sa panahon ng Kangxi. Hindi ito Qianlong. Saan nanggaling ang batang may dilaw na buhok? Alam mo ba kung sino ako?
Mas marami na akong nainom na asin kaysa sa mga lakad mo. Ang porselainang Qianlong ay mayamang kulay. Ang panloob na glaze ay maraming oil paint. Ngunit ang puting panloob na glaze ng sisidlan na ito ay tiyak na isang peking mula sa Republika. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo ang loob ng sisidlan. Mayroon bang bilog na walang glaze sa ilalim? Liu Hui, tama ang sinabi ng batang ito. Ginooning, kaninang tumawag ang anak ko tungkol sa inyo, hindi pa ako naniniwala. Ngayon ko lang nakita. Tunay ngang isang henyo ng panahon. Liu Hui, bilang miyembro ng asosasyon, hindi mahusay sa sining at mayabang. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal na. Ginoong Su, napakaswerte mo. Nariyan si Ginoong Ning. Walang dahilan ang pamilya Su para hindi umunlad. Salamat sa papuri, Pangulong Zhu. Ang aking asawa. Siyempre ay ang pinakamahusay. Ning Feng, nanalo tayo. Hindi lang natin naayos ang utang. Kumikita pa tayo ng 12 milyong yuan. Salamat. Ito ay simula pa lamang. Ginoong Ning. Nais ng aking ama na humingi ng tulong sa inyo. Kamakailan may lumitaw na. Napakagaling na mga peking obra. Kahit ang aming asosasyon ay naloko. Mayroong dahilan sa likod nito. Tila may kinalaman sa isang tao na tinatawag na Hizi. Isang organisasyon ng mga antigong broker. Hizi. Hindi ba ito konektado sa aksidenteng pumatay sa aking mga magulang noong mga nakaraang taon? Ning Feng. Sino ka ba talaga? Asawa. Manatili ka dyan, huwag gagalaw. Nagmamaliit ka sa akin. Asawa. Hindi ka makakaalis ngayon. Ah. Hindi ka basta-basta pumatay. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Bakit ka pinadala dito? Ako si Gauda. Bumabayad lang ako para sa trabaho. Wala akong balak makasakit. Nasa ospital ang nanay ko. Naghihintay ng bayad para sa operasyon. Ang pangunahing anak ni Ouyang. Binigyan ako ng 100,000 para magpayo sa'yo. Huwag makialam. Bukas ang pagsusuri sa Bao Suzai. Nandito ang 1,000,000. Gamitin mo para iligtas ang nanay mo. Ikaw, bakit mo ako tinulungan? Dahil sa mga sugat mo. Hindi dapat. Para sa mga pugsong Ouyang na yan. Simula bukas, sumama ka sa akin. Ipapangako ko sa'yo, ang ina mo ay tatanda ng malusog. Peihan, sabi nila kagabi, may magnanakaw na pumasok. Sabi ko na, ikaw na babae. Hindi ka kakayanin. Ngayon, ang tito mo. May dadalhing tao para tulungan kang ayusin ang mga utang mo. Tito, mga aklat ni Su. Alam ko na ang sitwasyon. Walang kailangan ipag-alala. Pinsan, huwag nang pilitin. Nawala ng pondo ang kumpanya mo. 50 milyong. Nagsalita na si Ginoong Ouyang. Basta magpirma ka. Magdi-divorce ka kay Ning Feng. Agad na mag-invest ang Ouyang family. Peihan. Mabilis na pirma. Ito ay ang Ouyang family sa Beijing. Yung inutil na si Ning Feng. Kagabi ni minsan ay walang nakitang anino. Kahit isang tao. Ganitong takot na pag-ugali. Bakit pa nila pinananatili? Nagsisinungaling kayo. Ning Feng ang asawa ko. Ito ay usapin ng Su. Kami ang bahala.
Itong sirang palayok na ito, ginagamit pa. Mababang presyo, 1 milyong. Sobrang isipin ng pera, parang nababaliw na. Isang grupo ng mga bulag. Ito ay mula sa ruyaw ng Dinastyang Song. Isang natatanging Tianqing glaze. Pagpasok ng bid, 5 kwenta. Naku! Saan galing ang mga insekto? 50 milyong bumili ng palayok. 78, 3 hari na, 50 milyong bumili ng palayok. 7, 50 milyong bumili ng palayok. Nawalan na ng bait. May tubig sa utak. Binabati ang pinakamasugid na alahas na tagapagsuri sa universo. 50 milyong nakuha ang blind box. Diyos ko, Wang Jin, Keyuan. Diyos ko, nawawalan ng buhay na 3, uri ng langit. Diyos ko, may tala si Wang na kumakalat sa 3 mukha ng sinaunang. Lanpu na 3, uri ng langit. Ito ay isang limitadong edisyon. May tala si Wang na bumibili sa lahat. 01270, isa yuan na ipinapakita. 100 hindi ninakaw. Tahimik na 3, uri ng langit. May tala sa bintana. Ito ay isang limitadong edisyon. Si Wang ay 3 mukha, sinaunang kayang. Ulan na 3, uri ng langit. Ito ay isang limitadong edisyon, si Wang. Song Dynasty ruyaw na asul na porselana na lalagyan. Sa kasalukuyan, ang konserbatibong pagtataya sa merkado. Bilyon 20 mababang hukuman 22.7. At buwan 200 at 227. Grabe. Grabe. Malaking pagkakamali, grabe. Malaking klase, grabe. Top tier na account na na-verify ng sistema. Kaibigan, magaling ang iyong paningin. Maglalabas ako ng 150 milyong para bilhin ang ruyaw na nasa kamay mo. Dagdag pa ang 30 milyong para makuha ka at gawin kang punong tagapangalaga ng yang. Nakapagkasundo na. Ang pera ay pumasok sa account na ito. Kulang ang kaunting pera ng tindahan ng asawa ko. Supeihan. Ako si Ouyang Jong. Babaeng gusto ko. Hindi makakatakas. Ikaw. 50 milyon. Magpakasal ka na sa taong yan at hiwalayan mo yung walang kwentang yon. Hindi ka lugi sa pagbebenta na ito. Anak na siraulo ka. Nabaliw ka na ba? Pero, si Ouyang Daxiao, nakapirma ka na. Inay, pagkatapos nito. Ito ang biyanan ng mayamang pamilya sa kabisera ng lungsod. Magpirma na kayo. Umalis ka na. Tanggap ko na ang pagbagsak ng Su pamilya. Pero hindi ko kailanman ibebenta ang aking kasal. Kung ayaw nilang tumanggap ng inumin, uminom ng parusang alak. Tianhao, dinala ng tao ang mga tao para isara ang Bao Suzai. Kung hindi makakapagbigay ng 50 milyong, direktang isasara ang Su Corporation. Huwag akong hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang asawa ko? Babasagin ko ang kanyang mga kamay at paa. Hahaha. Akala ko sino? Basura pala. Bumalik na si Ningfeng. Bakit nagdadala ng sirang sako? Kakatapos mo lang ba manglimos? Isang tamad na lalaki. Nagmamalaki pang nandito. Huwag kang magmalaki sa harap ko. May utang ang asawa mo na 50 milyong. Handa ka bang ibuwis ang buhay mo para dito? Ako ang bahala sa utang ng asawa ko. Buksan niyo ang mga mata niyo. Tingnan niyo ng mabuti. Ito. Gaano karaming pera ang kailangan dito? Ito ay itim na card. Siguradong peking pera ito. Ikaw na isang walang silbi na hindi makabili ng pagkain. Saan ka nakakuha ng 50 milyong? Tiyak na sa panlilinlang at pandaraya ito nakuha. Anong silbi ng pera? Sa mundo ng antigong bagay, ang batayan ay ang kaalaman.
Suhay. Ipakita ang aming pamilya Aoyang. Ang Tiger Talisman ng Warring States na ibinigay namin sa inyo. Ilabas mo na. Hayaan mong makita ng probinsyong ito. Kung ano ang tunay na kapangyarihan. Kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ningfeng. Buksan mo ang iyong mga asong mata at tingnan. Ito ay regalo mula kay Aoyang Dasha. Isang pambihirang tigre ng digmaang estado. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 80 milyong. Ito ang tunay na yaman. Yung pera mo, wala yang halaga. Anong ginagawa mo? Kung masira yan, kaya mo bang bayaran? Mamamatay na ako. 8 milyong halaga ng mga antigong bagay ang sinira mo. Ningfeng, ikaw ay isang baliw. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya namin? Ang tanso mula sa digmaang estado ay napakatigas. Hindi basta isang tasa ng tsaa ang makakasira nito. Tingnan niyong mabuti. Sa loob ng pirasong ito, puro modernong pandikit ang nandyan. At dagta. Ginoong Ouyang. Kumuha ng isang pamilihan ng mga murang produkto sa iyo. 150 na toneladang industrial na basura. Para sa 80 milyong halaga ng kasal. Kayo talagang Ouyang. Ay talagang walang kahihiyan sa sukdulan. Hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Wawasakin ko siya. Pupunitin ko ang kanyang bibig. Ngayon, isang putok. Babarilin ko ang salot na ito. Tingnan natin kung sino ang may lakas na makialam sa mga bagay ng pamilya Ouyang. Subukan mong galawin ang asawa ko. Ngayon, maliban kung tatawid ka sa aking bangkay. Hindi kailanman susuko ang pamilya Su. Peihan. Handa siyang isakripisyo ang buhay ko. Para sa akin. Bobo. Nandito ang asawa. Kahit bumagsak ang langit, ako ang hahawak. Kaya pumunta na kayo sa impyerno. Gawin niyong mag-asawa na may masakit na kapalaran. Tumigil ka. Ikalawang Ginoo Yang. Bakit kayo nandito sa ganitong maliit na lugar? Guro Ning. Huli na ang pagdating ni Chen-Hu. Nabahala kayo, pasensya na. Isang salita mo lang. Ngayon ay maayos na ako. Itong mga walang muwang na tao. Impossible. Si Ningfeng ang malas na bituin. Paano siya makikilala si Yang Chen-Hu? Ganitong malaking tao. Ginoong Ouyang. Kanina, ikaw ang nagsabi na wawasakin mo ako. Ginoong Yang, nagkamali ka ba? Ng tao. Isa lang siyang nakikinabang sa iba. Na sinasandalan. Tumahimik ka. Ako ang Ginoong Ning. Pangunahing tagapagsuri ng iyang pamilya. Hawak mo ang daan-daang milyong pondo. Ano ka ba? Minsan ka pang manghimasok. Asawa ni Ginoong Ning. Tinanong kita kanina. Sino ang gusto mong sirain? Ginoong Ning. Ning Ninuno. Nagkamali ako. Nabulag ako sa galit. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakiusap, ituring mo akong walang halaga. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na. Tinutukan mo ng baril ang asawa ko kanina. Hindi pwedeng basta na lang ito mawala sa usapan. Ginoong Yang.
Paano ninyo susundin ang mga patakaran sa inyong samahan? Ngunit ayon sa utos ni Master Ning, kung gusto niyang pahirapan ang tao at putulin ang mga kamay at paa, hayaan natin siyang maranasan ang ganitong pakiramdam. Nandito si Ada. Naintindihan ko. Naintindihan ko. Ning Feng, hindi. Mabuting pamangkin. Kamag-anak tayo. Pinipilit tayo ng pamilya Aoyang. Umalis ka na kasama ang patay na baboy na ito. Mula sa Bao Suzai. Sa hinaharap ang ari-arian ng pamilya Su. Wala na kayong anumang kaugnayan sa akin. Huwag na kayong maglakas loob na pumasok dito. Kukunin ko ang buhay ninyo. Ginoong Ning. Ang pamilya Aoyang ay matatag sa kabisera. Malalim ang ugat nito. Ngayon, sinira natin si Ouyang Dasha. Aoyang Qingshan. Yung matandang Soro. Tiyak na maghihiganti. Kung kinakailangan. Ang pamilya Yang ay laging handa para sa inyo. Naharapin ang anumang panganib. Salamat, Ginoong Yang. Tungkol sa pamilya Aoyang, alam ko na ang aking hangganan. Ito. Lahat ng ito ay atin na. Nanay, hindi mo ba? Nakita ito ng sarili mong mata. Ang perang ito sa mesa ay kinita ni Ning Feng. Anak. Aking magandang manugang. Alam ko na hindi ka basta-basta. Ikaw ay talagang parang Diyos ng kayamanan. Noon ang nanay sayo ay palaging nagagalit. Iyon ay dahil sa tinatesting ka talaga. Pagod ka na ba? Hihimasin ni nanay ang binti mo. Ning Feng, ilan pa bang bagay ang itinatago mo sa akin na hindi ko alam? 1.8 bilyon. At si Yang Chenhu. Sino ka talaga? Ako na bahala sa iba. Tawagin mo akong master. Pinakamataas. Pero sa harap mo, ako ay palaging asawa ni Supeihan. CJ. Ang ganda ng Bao Suzai. Ang ganda ng Ning Feng. Hindi ko alam kung saan siya nagmula. Nagmamalaki siyang sirain ako. Anak ni Ouyang Qingshan. Ginoo, yung Ning Feng, mukhang nakasakay na. Sa linya ni Yang Chenhu. Si Yang Chenhu ay isang baliw. Kung tayo ay kumilos ng hayagan, sa larangan ng antigong kalakal, ang labanan ay tungkol sa kaalaman at pinagkukunan. Si Yang Chenhu, kahit gaano pa siya kagaling sa laban, marunong ka bang mag-eksamen ng mga hiyas? Ipasa mo ang utos ng aming Panginoon. Mula ngayon, ipagbabawal ang Su pamilya sa buong Beijing. Sa buong lalawigan, lahat ng mangangalakal ng antigong bagay, mga magnanakaw ng libingan, sino mang magbebenta ng isang tunay na bagay para sa Bao Suzai. Ibig sabihin ay laban sa akin, ang pamilyang Ouyang. 3 araw mula ngayon ay ang taglagas, Antique Fair sa kabisera. Gusto kong ipakita sa Bao Suzai na wala silang maipapakitang kahit isang piraso. Gusto kong na magmakaawa sina Supeihan at yung Ning Feng sa kalye. Ning Feng, may nangyari. Aoyang Qingshan, naglabas ng utos para sa pagbabawal. Sa mundo ng mga tao, 12 na supplier. Lahat ay nilabag ang kontrata. Hindi lang nila ibinalik ang deposito. Kahit isang piraso ng porcelain, hindi pa nila kayang ibenta sa amin. Sa bukas na Autumn Fair, nangangailangan ang bawat tindahan na magdala ng hindi bababa. 3 mahahalagang kayamanan ng tindahan. Hindi maipakita. Mawawalan ng karapatan ang Bao Suzai. Asawa. Huwag kang matakot. Dahil wala nang maayos na daan. Ngayong gabi, dadaling kita ng asawa. Pumunta sa magandang lugar para mamili. Mamili? Saan pupunta? Underground Ghost Market sa Beijing.
Mga patakaran sa ghost market. Hindi nagtatanong tungkol sa pinagmulan. Hindi sinisiguro kung tunay o peke. Isang kamay, isang kalakal. Narito ang paraiso ng mga manloloko. At ito rin ang banal na lugar para sa mga nakakasalubong ng swerte. Oy! Ito ba ay malapit ng magsara na Bao Suzay? Si Ginoong Suba ito. Anong nangyari? Pinatay ng pamilya Aoyang. Pumunta sa pamilihan ng mga multo. Nangangalakal. Nakikita kitang kawawa. Ako si Long Jie. Magiging mabait. Itong Yuan Qinghua. Si Xiaohi ay humahabol sa mga kiyang sa ilalim ng buwan. Tiyak na kaya ang maging pang-ale na pang-imbak. Isang presyo lang. 20 milyon. Bibilin mo ito sa eksibisyon bukas. Tiyak na mapapahanga mo ang lahat. Totoo nga, Yuan Qinghua. 20 milyong bumili ng Jane Dezen na bagong labas na ihi na lalagyan kagabi. Long Jie. Sa tingin mo ba ay bulag kami? O sa tingin mo, ikaw mismo ay may kapansanan? Buwisit. Ikaw na pumasok sa bahay ng iba. Anong kabaliwan? Ito ay akin. Nang may panganib na mapatay. Mula sa lupa. Na nakuha ko. Kung hindi mo bibilhin ngayon. Para lang magpasikat. Mga kapatid. Magtipon-tipon kayo. Isa lang ang totoong bagay. Yung punit na kahoy na pang-upuan. Yung sirang kahoy. Bumili ako ng 500. Binili ko. 500 piso. Bumili ka ng pang-ayos ng mesa. Na sirang kahoy. CJ. Ikaw na ang bulag dito. Ibebenta ko sa'yo to. Parang nanonood ng nakakatawang palabas. Mukhang may butas ang utak ng batang to. Sobrang sira na ng kahoy na yan. Tiyak na masisira ang Su family. Sa kamay nitong inutil na ito. Asawa. Ito lang naman ay isang piraso ng sirang kahoy. Bukas sa eksibisyon. Gamitin natin ito. Mapapahiya tayo sa tao. Asawa. Nabalitaan mo na ba? Noong mga sinaunang tao, nag-imbento sila ng paraan para magtago ng yaman. Ang sining ng pagtatago ng mga larawan sa kahoy, alam mo ba? Sa panahon ng dinastyang Tang, ang santo ng pagpipinta. Si Wu Daozi, tunay na likha. Ng 7 kabayo. Nasa itaas si Song Hizong. Dobling dragon na maliit na selyo. At, ang kayamanan ni Emperador Qianlong. Na tiningnan ng emperador. Diyos ko. Talagang likha ng isang dakilang pintor. Kung ito ay ilalagay sa auction. Simulang presyo. Hindi bababa sa 500 milyon ah. Asawa. Sa malaking eksibisyon bukas. Ito ang atin. Bao Suzai. Nuklear na armas. Mga Ginoo. Sa mundo ng antigong bagay, mahalaga ang kaalaman. Ngunit ang ilang mga kabataan, na walang kaalaman, tulad ni Bao Suzai, hindi lamang hindi makapagbigay ng kahit isang magandang exhibit, kundi naglakas loob pang saktan ang pamilya Aoyang. Ipinahayag ko mula sa ngayon na ang Bao Suzai ay tinanggal mula sa Asosasyon ng mga Antikes ng Beijing. Nagtapos na ang ari-arian ng Su. Tapos na. Nagsalita na si Ouyang. Tapos na ang Su pamilya. Peihan.
Mabilis tayong tumakbo. Nandyan ang asawa ko. Hindi matutumba ang pamilya Su. Tanggalin. Sa tingin mo, karapat-dapat ka, Aoyang Qingshan. Ngayon. Akin ba o Suzai? Hindi lang hindi ka umatras. Kundi gusto mo pang maging kampiyon sa malaking palabas na ito. Hahaha. Ning Feng. Ikaw, tamad na walang silbi. Nasiraan ka na ba? Lahat ng supply sa buong Beijing ay pinutol ng tatay ko. Anong dala mo para sa eksibisyon? Yung sira-sirang plastik na tubo sa kamay mo. Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Itong estilo, itong lakas. Hindi ba't ito ay tunay na likha ng dakilang pintor ng dinastyang Tang? Ang tunay na obra ni Wu Daozi. Diyos ko, kung totoo ito, sobrang halaga nito, tiyak na higit sa 500 milyon. Impossible. Isang basurang pinatay na sa industriya. Paano siya makakakuha ng tunay na obra ng maestro? Ginoong Son. Kayo ang kinikilalang unang dalubhasa sa pagsusuri ng sining ng mga karakter. Tumingin kayo ng mabuti. Pick ito. Tiyak na ito ay gawa ng mga modernong tao. Isang peking kopya. Tingnan niyo ang mga bakas ng pag-edad sa papel na ito. At ang kulay ng selyo na ito. Tiyak na ito ay pinahiran ng kemikal na solusyon. Narinig mo ba? Pati si Ginoong Son ay nagsabing peke ito. Ningfeng, naglakas loob kang gumamit ng peking produkto para insultuhin ang mga antigong bagay ng bansa. Security. Agad siyang arestuhin. Dalhin sa presinto. Sinasabi ko lang. Iyan ay 500 piso. Binili mong sirang kahoy. Ay naku. Ningfeng. Ikaw na swerte. Gusto mong kamutin kami. Asawa. Gaano karaming dog food ang ibinigay sa iyo ng pamilya Aoyang? Pinaalis mo na pati ang mga alituntunin ng ating mga ninuno, na dapat sana ay napanatili. Ikaw ay labis na mapaghimagsik. Ako ay may 30 taon na karanasan sa pagsusuri ng mga sining, at hindi pa ako nagkamali. Ang larawang ito ay peke, kung makakapagpatunay ka, na ito ay totoo. Ngayon, ako ay direktang lalamunin ang scroll na ito. Ayos. Ito ang sinabi mo. Kumuha ka ng apoy. Asawa. Ano ang balak mong gawin? Ang mga sining ng sulat ay takot sa apoy. Papel na ginagamit sa korte ng dinastyang Tang ay gawa sa sutla ng yelo na hinaluan ng katas ng bulaklak ng niebe mula sa Tianshan upang maging hindi tinatabla ng tubig at apoy. Hindi lang iyon. Nakatago rin dito ang sikretong mensahe ni Tang Xuanzong. Apoy na sutla ng silkworm. Tagaginto na lihim. Totoo ito. Hindi lamang ito ang tunay na likha ni Wu Daozi, kundi ang mahalagang bagay na nasa silid ng emperador ni Tang Xuanzong. Paano ito posible? Kumain. Ibigay mo sa akin ang scroll na ito. Lunukin mo. Ningfeng. Hahayaan mong mangyari ang pananakit ng harapan. Aoyang Qingshan, talo ka. Ang nagwagi sa malaking palabas ngayon. Ito ay sa akin, Bao Suzai. Ikaw, Aoyang na pamilya. Hindi lang bulag ang mata mo, kundi madilim din ang puso mo. Bagamat ang 8 steeds ay nagdulot ng gulat sa buong lungsod, pero ginamit ng Aoyang na pamilya ang lahat ng kanilang koneksyon. Naka-freeze ang lahat ng auction house sa kabisera. At ang sistema ng bangko. Hindi natin maibebenta ang painting na ito. Hindi ito ma-convert sa pera. At kakalabas lang ng abiso mula sa bangko. Kailangan nating magbayad ng 5 bilyong utang bukas.
Kung hindi, kukunin nila ang ating mga ari-arian. Mahal, matulog ka na ng maayos. Ako na ang bahala sa usaping pera. Naniniwala ako sa'yo. Pamilya Auyang sa kabisera. Gusto nilang makipaglaro sa akin ng digmaan sa kapital. Kaya ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na pagbaba ng antas ng laban. Talagang lihim na likha mula sa dinastyang Tang. Mag-invest ako ng $1 bilyon. Ang pagkakataon na mapatumba ang lokal na hari sa lungsod. Ako ay maglalaan ng $2 bilyon. Ningdashi, saan mo gusto, doon ako pupunta. Ang buong pondo ng iyang pamilya ay 30 bilyon. Tapos na. Aoyang Qingshan. Darating na ang iyong kamatayan. Supeihan. 50 bilyong. Panahon na para magbayad. Hindi makakuha ng pera. Ngayon ang gusaling ito. At pati na rin ang pamilya Su. Lahat ng kanilang ari-arian ay mapupunta sa akin. Lahat ng pamilya Aoyang. Gusto kong kayong buong pamilya matulog sa ilalim ng tulay. Lolo Aoyang, ang aso. Natutulog ka ba sa panaginip? Suntukin mo ako. Itulak mo yung walang kwentang Sining Feng. Baliin mo rin ang binti niya. Sa akin din. Paghahabol ng utang. Ikaw, matandang aso. Parang hindi ka pagising. Buksan mo ang iyong mga mata, aso. Tingnan mo itong bangko na dinala mo. Kanino na ito ngayon? $1 bilyon. Impossible. Ikaw, isang supling. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Sino ka ba talaga? Sino ako? Aoyang matandang aso. Tumingin ka sa mga mata ko. 15 taon na ang nakalipas. Dahil lang sa pag-agaw ng isang bughaw na perlas ng mata. Nagkaroon ng aksidente. At namatay ang mag-asawa na yon. Sila. Ang apelyido nila ay Ning. limang taon. Mula nang nagkaroon ng aksidente noon. Paano siya nakaligtas sa yon? Maliit na hayop. Hindi lang siya pinayagan na mabuhay, kundi nakakuha pa siya ng pamana ng diamante ng Diyos. Ginoo. Ngayon hawak niya ang $1 bilyon. Negosyo sa kabisera. Wala nang may nangangahas na makipagtulungan sa amin. Nakuha na niya ang bangko. Nawasak na ang aming pondo. Ganap na. Bakit ka nag-aalala? Ang pamilya Aoyang ay may 100 taong negosyo. Hindi siya basta-basta batang walang alam. Na kayang lunukin yon. Agad na makipag-ugnayan. Sa hari ng Jade sa Myanmar. Para sa pagpapasimula ng scam sa public auction. Gusto kong makita ito sa pagtitipon ng mga mahuhusay na batong Jade sa Beijing bukas. Kukunin ang pera ng mga mayayamang tao sa buong lungsod. Tapos magbabayad ng isang tao para patayin siya. Ay naku! Aking mahal na manugang. Ang mga hibla ng iyong buhok ay puno ng yaman ng bilyonaryong tao. Nagluto ako para sa'yo. Sopas na gintong taon na may bird's nest at ginseng. Inumin mo habang mainit pa. Noon, si Mama ay naloko ng taba ng baboy. Siguraduhin mong huwag mong paalisin si Mama. Mama, maging normal ka na. Medyo natatakot ako. Mama, huwag mo na siyang guluhin. Asawa. Tungkol sa mga magulang mo. Bakit?
Hindi mo kailanman sinabi sa akin. Dahil sa likod ng Ouyang family. May isa pang napakalaking international na network ng peke. Noong nakaraan wala akong kakayahan. Natatakot akong makasama ka. Pero ngayon, gusto kong bunutin ang buong pamilya ng Ouyang bilang pag-alala sa aking mga magulang. Nalaman ni Ginoong Ning ang tungkol kay Ouyang Qingtian. Kapag ang aso ay naguguluhan, tumatalo nito sa pader. Naghahanda sa bukas. Sa pampublikong auction ng mga bato sa kabisera. Na magtatakbo ng isang plano. Upang mandaya ng daan-daang bilyong pondo. Nais niyang tumakas. Bukas. Gagawin kong siya. Kahit isang pang ibaba, hindi maiiwan. Mga Ginoo, ngayon ako si Ouyang Shijia. Kasama ang hiyas na hari. Ay nagdala mula sa lumang minahan. Ng mga dekalidad na batong hilaw. Handa akong ipagkatiwala ang reputasyon ng Ouyang pamilya. Umaabot ang rate ng paglabas ng berde sa 80%. Maglagay kayo ng taya. Reputasyon ng pamilya Ouyang. Ngayon, kahit dumi ng aso, hindi na ito katumbas. Ning Feng, nandito ka pa rin. Ito ay usaping pangsugal. Walang silbi ang pera dito. Nakasalalay ito sa paningin. Paningin. Sa ganyang katandaan mong bulag na, hindi ka pwedeng makipag-usap tungkol sa paningin sa akin. Ngayon nandito ako. Isang piraso ng bato sa plato mo. Huwag mong asahang maibebenta yan. Batang lalaki. Ang sobra mong arogante. Nung 6 na taong gulang ako, nakahawak na ako ng bato. Mas maraming jade ang nakita ko kaysa sa kaninang kanin mong kinakain. Mas marami pa sa kanin mong kinakain. Hahayaang mong sirain ang aking palabas. May lakas ka bang makipaglaro sa akin? Anong laro? Yung tungkol sa araw na ito. Sino ang nagputol ng jade na may mataas na halaga? Kung matalo ka, iiwan mo ang iyong 1 bilyong dolyar. At magmumakaawa ka sa akin ng 3 beses. Kung matalo ka, kukunin ko ang mga lumang bato ng pamilya Ouyang. At buburuhin ko ang mga ito sa harap mo. Tayo'y magkasundo. CJ, dito na lang ito putulin. Nag-green na. Malaki ang tumaas. Ito ay mataas na klase ng jade na may berde at maliwanag na kulay. Ang laki nito. Hindi bababa sa 300 milyon ah. Nakikita mo ba? Hahaha. Ito ang lakas ng hari ng jade. Anong dala mo para talunin ako? Nahanap na. Boss, magkano ang benta ng pirasong ito? Ito ay basura na itinapon ng iba. Kung gusto mo, Ginoong Ning, sapat na ang 100 yuan para sa maliit na bagay. Haha. Kumuha ka ng 1 piraso ng sirang bato. At ipakita ito sa akin na nagkakahalaga ng 300 milyon. Na mataas ang kalidad na jade. Para bang sira na ang utak mo? Ning Feng, handa ka na ba sa 1 bilyon? Maghanda ng yumuko. Naniniwala ako sa asawa ko. Kahit na isang basura lang siya, sa kanyang mga kamay, maaari pa rin siyang maging isang napakahalagang yaman. Hatiin ang batong ito. 1 piraso lang ng hiwa ay isang pagsasayang. Kailangan magpahid. Dito na. Lumabas na. Itong tubig, ang kulay na ito ba ay sagradong bagay? Ito ang sinasabi sa alamat na nawawala ng 100 taon na dragon na bato.
Huwag nang sabihin 300 milyon. Hindi mabibili ang batong ito kahit 30 bilyon. Ito ay isang yaman na walang katumbas. Hindi matutumbasan ng pera. Ninggino, magbibigay ako ng 50 bilyon. Bili mo na ito sa akin. Magbibigay ako ng 60 bilyon. Hindi. Impossible. Paano pinalabas ang isang Dragonstone mula sa basura? Dragonstone. Talo na ako. Nakatalo pa ako sa isang piraso ng basura. Matandang aso. Talunan ka. Ayon sa usapan. Basagin mo ito. Ano? Ay peking balat na may pandikit. Ang pamilya Aoyang ay may peking bato. Naniloko ang pera natin. Patayin ang matandang mandaraya na ito. Bibigay ako sa iyo ng 100 milyong dolyar. Para patayin si Supeihan, ang babaeng iyon. I-bind mo ako dito. Sinira ni Ningfeng ang lahat sa akin. Gusto kong harapin siya. At pahirapan ang kanyang babae. Puwersahin siyang ibigay ang Jade Pendant. Nasa top 10 ng International Dark Web. Ang grupo ng mga mercenary ay nandito na. Ginoong Ning. Pinaanyayahan ka ng patriarka ng Uyang na uminom ng tsaa kasama ang asawa. Mas mabuti pang sumunod ka at ibigay. Yang Tianhu. Tipunin ang lahat ng makakagalaw sa lungsod. Isara ang buong lungsod. Kumilos si Ouyang Qingshan, ang asawa ko. Ngayong gabi, kukunin ko ang tahanan ng Ouyang. Walang matitira sa bahay. Lahat ay papatayin. Ningfeng, kung susubukan mong umalis muli, wawasakin kita. Asawa, ang magandang mukha na ito. Bitawan mo siya. Asawa. Akala ko, hindi na kita makikita. Ayos na. Isara mo ang mga mata. Huwag nang tumingin sa susunod na eksena. Ningfeng, talaga namang magaling ka. Ngunit kami sa Ouyang ay hindi basta-basta sa larangan ng antigong negosyo sa Beijing. Hindi ito nakasalalay sa mga tambay sa kalye. Ang tatlong ito ay talagang galing sa ilalim ng lupa sa ibang bansa. Sa Blackfist Death Cage, ang nakaligtas. Pinakamataas na killing machine. Ningfeng, sa parehong araw next year. Yun ang magiging araw ng iyong kamatayan. Ang hina mo. Punong-puno ng kahinaan.
Ngayon, ikaw na ang susunod. Ginoong Ning. Ginoong Ning, patawarin mo ako. Hindi ko ito sinasadya. Ito ay dahil sa Longsheng Organization. Sila ang nasa likod nito, na pinipilit akong gawin ito. Basta't pakawalan mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang lihim ng Longsheng Organization. Lahat-lahat. Ang paghihiganti ng mga magulang ko. Ako na ang bahala. Tungkol sa iyo. Na naglakas loob na saktan ang asawa ko. Kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas. Ito ang matandang fox na si Ouyang. Ang lugar kung saan itinatago ang mga pangunahing lihim. Ang pintuang ito ay gawa sa Switzerland, na may espesyal na lock ng luban. Pintuang mekanikal. Anti-blast na antas. Kayang tiisin ang C4 na pampasabog. Kung pwersahin natin, paggamit ng gas welding para sa pagputol. Panloob na self-destruct na aparato. Susunugin nito ang lahat ng nasa loob. Hindi kaya ni Tijerye. Mayroong 8 nakasalang na gear. Isang maling hakbang at permanente itong malok. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagbukas nito. Subukan ko. Ginoong Ning. Marunong ka pang magbukas ng kandado. Kaliwa 3 ikot. Iwasan ang pangalawang puwang ng gas. Kanan 1 ikot at kalahati, iipit ang pangunahing spring. Ito ay balat ng tao. May espesyal na uri ng tatak na dahon na naglalarawan ng mga bundok at anyong lupa. Doble ahas na utos. Ang pamilya Aouyang ay talagang bahagi ng organisasyong iyon, na nakatago sa liwanag. Alam mo ang organisasyong ito. Ginoong Ning. Ito ay isang matagal nang umiiral ang isang internasyonal na organisasyon, na may kodigong long life. Sila ang may hawak ng pinakamataas na antas ng biolohikal na teknolohiya sa buong mundo. Mga sinaunang labi at yaman na may numerong pang-milyon. At pera. Para sa mga pinakamataas na uri ng makapangyarihang tao sa buong mundo. Nagbibigay sila ng mga itinatagong makabagong teknolohiya upang mapanatili ang kabataan. 20 taon na ang nakalipas. Ang pinakamalaking pamilya ng pandaraya sa bansa, ang pamilya Yan, ay dahil sa pagtanggi na tulungan sila. Nagayahin ang isang sinaunang tanso na kagamitan. Sa isang gabi, 134 na tao ang biglang nawala. Wala pang natirang bangkay. Noong panahong iyon, mabilis na umunlad ang pamilya Aouyang. Baka dahil sa pagiging alipin ng mga yon. Kaya ang aksidente ng aking mga magulang noon. Sila rin ang may gawa. Hindi ligtas dito. Ginoong Ning. Sumama ka sa akin sa pinakasecure kong bahay. May hawak akong isang kopya. Noong mga panahong iyon, ang mga magulang mo ay may lihim na ulat ng investigasyon sa lugar ng aksidente. Ginoong Ning. Noong mga panahong iyon, ang preno ng mga magulang mo ay pinutol ng tao. Ito ay hindi isang ordinaryong aksidente. At ang nagbigay ng utos na ito, mataas na antas ng Longsheng Organization, ang kanyang pampublikong pagkakakilanlan. Sa katunayan ay Yang Chen-hu. Hawakan mo. Maaari kitang iligtas. Wala nang silbi. Masyado nang mabilis. Urban na barangay. Hinahanap ang batang babae na may dalang kutsilyo. Mayroon siyang kabilang
Organisasyon ng Longsheng. CJ. Ayos na ayos. Kung gusto ninyong maglaro ng pasabog, ako ang makikipaglaro hanggang sa huli. Matandang bagay. Yung maliit na bastos na tao sa pamilya yan. Saan niya itinago yung larawan? Kung hindi mo sasabihin, papadala kita sa impyerno. Talim. Lolo, ayos ka lang ba? Hinahanap ko ang mga tagapagmana ng pamilya yan. Mga tuta ng organisasyon ni Changshen. Kailangan nilang mamatay. Tingnan mong mabuti. Hindi ako kasapi ng organisasyon ni Changshen. Bumaba ka at ipaliwanag mo kay Hades. Ito ang jade pendant ni Uncle Ning. Ikaw. Ikaw si Ning Feng. Ikaw ang natitirang tagapagmana ng pamilya yan. Noong panahong iyon, pinilit ng Longsheng Organization ang aking lolo na lutasin ang isang mekanismo ng isang sinaunang labi. Nalaman ng aking lolo na sinusubukan nilang palayain ang isang nakakatakot na uri ng sinaunang virus ng mga nilalang, kaya't nagpakasigasig na dalhin ang dalawang bahagi ng mapa. Ibinigay kay Tioning ang isang bahagi. Ang kapalit ay ang buong pamilya ng aking pamilya ay pinatay. Nandito ang katotohanan. Patayin ang ilaw. Buksan ang ultraviolet na ilaw. Nahanap ko na. Nasa dito lang. 36 degree hilaga. 70 degree silangan. Zona ng buhay na ipinagbabawal sa China. Bundok Kunlun. Kapatagan ng Nalengler. Ito ang sinasabi sa alamat. Na palaging may kidlat at kulog. At walang makabalik. Nalambak ng kamatayan. Kahit na ito ay impyerno. Gagawin kong baligtad ito. At ilalantad. Ginoong Ning. May sitwasyon. May tamang lasa sa hangin. Huwag magpanik. Maliit na dami lang ng neurotoxin. Kung gusto kong pumatay, nasa isang dagat na ng dugo na kayo ngayon. Ikaw ay isang alagad ng Changshen Organization. Ning Feng, yung kakayahan mo sa harap ng tunay na pangunahing teknolohiya ng organisasyon
ay parang nakakatawang mga tao sa sinaunang panahon. Ibigay mo ang kunlun na mapa at ang asawa mo. Kung hindi, tinitiyak ko. Nasa gabing ito sa gusaling ito, wala ni isang langaw ang makakaligtas. Binali ang isang militar na sibat. Pakiramdam mo ay hindi ka matatalo. Tingnan mo ang dibdib mo. Binago mo ang iyong genes. Pero hindi ko alam kung kaya ng iyong bungo. Harangin ang 2 bala ng baret na may panlaban sa bala. Maganda yon. Ning Feng. Aaminin kong minamaliit kita. Nasa kamay mo ang mapa. Kung may lakas ka, pumunta ka sa kunlun. Sasaktan kita at aalisin ang balat mo. Gagawin kitang specimen. Peihan. Nakita mo na. Ang haharapin ko sa susunod ay hindi mga gangsters, kundi isang grupo ng mga halimaw na biolohikal. Kailangan mong manatili sa kabisera. Ang mga dating tauhan niyang Chen-Hu ay magbabantay sa iyo ng 24 oras. Ning Feng. Pangbihag ng pamilya Aoyang. Sa aking panahon, naghihintay ako. Habang ikaw ay nagtatrabaho sa labas, naghihintay din ako. Sawa na ako sa ganitong paghihintay, na laging nag-aalala tungkol sa iyong kalagayan. Ang gusto nila ay ang buhay nating dalawa. Kung mamamatay, gusto ko ring mamatay sa bundok Kunlun, sa ilalim ng niebe, mamatay sa iyong mga bisig. Kaya hayaan silang makita. Kung sino ang ililibing sa bundok ng niebe na yon, umalis na, punta sa Kunlun. Ginoong Ning. Ganap na nagulo ang magnetic field dito. Hindi makakonekta ang satellite phone. Naging bulag tayo. Tapos na ito. Kulang tayo ng higit sa kalahating supply. Ngayon ay magiging mahirap na. Hindi pa oras para sabihin na tapos na. Unahin nating maglakad ang grupo ng paakyat. Hindi ito pwedeng mangyari. Hinaharap namin ang hangin at niebe. Tumakbo kami ng diretsyo ng 3 oras. Bakit parang bumalik na naman kami sa simula? Hindi ito isang bangungot. Sabi ng lolo ko. Sa paligid ng sinaunang libingan ng Kunlun, may nakalatag na pagbabago sa vestibular nerve ng tao na nakakaalam. Isang nakakalito na magnetic array. Ang ating mga mata at utak. Nagsisinungaling tayo sa ating sarili. Peihan. Ito ay hypothermia. Ang kaguluhan sa magnetic field dito, nagpapabilis sa pagkawala ng kanyang init ng katawan. Kung sa loob ng kalahating oras, hindi makahanap ng proteksyon laban sa hangin at apoy, mamamatay siya. Nahanap kita. Gundam. Ibigay mo sa akin ang rocket launcher. Dalhin mo dito. Ningye. Sobrang lakas ng hangin. Walang paraan para makapagsaliksik. Hindi bababa sa 50 metro.
Itaas ang anggulo ng 3 degrees. Ang hangin ay nakatuon sa kaliwa. Iwasto ng 11 miliradian. Ngayon na. Ilunsad. Nakaligtas. Nabuhay tayo. Tara. Magpatuloy tayo. Lahat huminto at huwag gumalaw. Narito pala. Nahanap na. Ito ang pasukan sa mapa. Agad na magtayo ng mga poste. Maghanda para sa pagbaba. Tapos na ang laro. Ning Feng, sabi ko na. Gagawin kitang spesimen sa aking sariling mga kamay. Bumilis ka. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Hawakan mo ako ng mahigpit, Peihan. Hindi ako natatakot. Tumalon ka. Hawakan mo ng mabuti. Ginoong Ning. Nakatanggal na. Hindi sila makababa sa ngayon. Ayos. Ito ay hindi isang karaniwang libingan. Ito ay isang libingan ng mga inilibing na kasama. Ang nasa mural ay nagpapakita na kanilang pinapakain ang mga buhay sa isang uri ng nilalang sa ilalim ng lupa. Ninggino. Parang may nadapakan akong isang bagay. Ano itong kakaibang bagay na ito? Ito ay ginagamit ng mga sinaunang tao para sa pagproseso. Ang mga katawan na inilibing kasama ng kanilang mga patay. Ang mga insekto na dugo ng bangkay. Umaasa sa vibration at infrared na init upang manghuli. Natakot ba ang mga asawa nila sa liwanag? Nadulutan na sila ng pagkabulok ng mata. Ang takot nila ay sa apoy at kemikal. Mataas na uri. Malamig na apoy at mga molotov. Hindi tatagal ang pader ng apoy. Ang hangin sa pasilyo ay mauubos. Si Yanbing ang magbubukas ng daan. Sumulong. Huwag huminto. Tumakbo ng mabilis. Gino, sabugin mo na. Hindi pwedeng sabugin. Sa likod ng pinto ay may salaan. Puno ito ng mataas na konsentrasyon ng likidong mercury. Kapag na-trigger ito, lahat tayo ay mamamatay sa sobrang metal poisoning. Sa malagim na paraan. Ito ay isang gravity balance lock. Kailangan ng pantay na bigat. Biglang ipinasok sa slot.
Para ma-activate, ang internal lever ay magpapalabas ng mercury. Hanggang sa, tulungan mo ako. Diyos ko, hindi ito ayon sa batas ng grabidad. Paano ito posibleng lumipad sa ere? Hindi ito mahika. Ito ay magnetic levitation. Sagrado ng ibon na may dalang kabaong. Ito ang ayon sa alamat. Nakatago. Ang lugar ng panghuling layunin ng Longsheng Organization. Ning Feng, talagang salamat sa pag-aalaga sa akin. Ngayon, nawala na ang halagan nyo. Pwede na kayong mamatay. Nakatago. Sobrang lakas ng apoy nila Ning. Hindi na makayanan. Hindi sila makagamit ng mabibigat na armas. Natatakot silang masira ang kabaong. Yan Bing, ikaw ang magtatakip kay Gauda. Pupunta ako para buksan ang kabaong. Itigil ang putok. Huwag masira. Sinaunang Jin Bank. Pinasok. Baka mabasag ang mga salamin sa loob. Diretsong masisira ang lahat ng bagay sa loob ng kabaong. Ningfeng, kaya mo yan. Walang puwang para sa pagkakamali. Sa wakas, natagpuan kita. Walang sakit. 3 beses na tumaas ang densidad ng kalamnan. Kaya tamaan mo ang iyong mga kasukasuan. Nasa kamay na ang mga bagay. Ang magandang panaginip ng Longsheng Organization. Dito na nagtatapos ang araw. Si Limei ay simpleng pangunahin. Nasa labas ang malaking grupo. Naghihintay na buksan natin ang pinto. Ang apoy na ito ay nakabihis. Kasing galing na ng regular na hukbo.
Bumilis ka, tumalon sa puwang. Konting tiis pa. Walang anestesya dito. Maaaring masaktan ng kaunti. Walang problema, gawin mo na. May dala silang geological radar. Hindi natin ito mapapanatiling lihim ng matagal. Ning Feng, alam ko na nasa ibaba ka. Noong 15 taon na ang nakalipas. Mas pinili ng ama mo na mamatay kaysa ibigay ang plano. Tumanggi siya sa akin. Tumutol siya sa akin. Tungkol sa gene ng tao. Ang dakilang konsepto ng ebolusyon. Kaya't pinilitan kong itapon siya at ang iyong ina. Sa incinerator. Ang nakakaalam ng tamang panahon ay matalino. Nais ko. Huwag mong ulitin ang pagkakamali. Gusto kong patayin siya. Sabay-sabay. Ibigay ang meteorite. Iiwan ko kayong buo ang katawan. Kung hindi, papasok ako ng mataas na presyon na likidong nitrogen. Palalamig ko kayo hanggang sa maging yelong eskultura na pumutok kapag tinapakan. Mag-ingat. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang ng walang gawin. Gundam ay ipon ang lahat ng C4 na pampasabog. Sa isang lugar. Idikit ito sa mahina na bahagi ng yelo sa kaliwang pader. Ningye, kung pasabugin mo ito, maabutan din tayo ng buhay. Ito ang pader ng yelo na may bigat. Pasabugin ito. Magdudulot ito ng pagbagsak ng nyebe sa itaas. Kakaunti lang ang gulo. Doon tayo magkakaroon ng pagkakataon. Hawakan mo ng mabuti, Yanbing. Dumarating na sila. Ning Feng. Mas magaling ka pa sa tatay mo. Hindi mo lang ako natulungan hanapin ang plano. Kinuha mo pa ang puso ng meteorite. Ikaw ang nasa likod ng Longsheng Organization. Ang mastermind. Huwag mo namang sabihin ng ganun kasama. Ako ay isang siyentipiko. At isa ring negosyante. Ang meteorite na ito ay naglalaman ng enerhiyang radyasyon na makakapagbago sa mga telomere ng mga selula ng tao. Ito ang susi sa pagkakaroon ng walang hanggan. Kapag mayroon ako nito, ako ang Diyos ng mundong ito. Ibigay mo ang meteorite. Maaari kong ipamatay kayo. Walang sakit. Tama ba? Sige, hulaan mo. Ilang unit ng C4 ang nilagay ko sa meteor box? Ilang unit ng C4 ang nilagay ko? Ning Feng. Hindi ka makakapindot. Pasabugin mo ito. Hindi ka rin mabubuhay. Malalim ang galit ko sa mga magulang ko. Kasama ang buhay ng buong pamilya ng yan. Shen Kenshin. Sa tingin mo ba natatakot akong mamatay? Maaari mong subukan na lang na barilin ako. Tignan natin kung mas mabilis ang bala mo. O mas mabilis ang daliri ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pabayaan mong ibaba ng mga tao mo ang baril. Mag-backup ng 50 metro. Kung hindi, sabay-sabay tayong mamamatay. Ning Feng, mas bata ka pa sa iyong ama sa pagiging inosente. Bumalik sa base. Dalhin mo rin siya dito. Alam mo ba kung bakit kailangan ko siya? Mayroon akong sakit na walang lunas. Sakit sa pagbagsak ng gene.
At ang espesyal na wavelength na inilabas ng meteorite na ito ay makakapagputol ng tumpak at muling magbubuo ng mga telomere ng selulang tao. At ako ang magiging unang tao na walang kamatayan. Tinatawag iyon na mutant na halimaw. Hindi ito tinatawag na walang hanggan. Talaga ba? Kaya tingnan mo lang. Gusto kong ikaw mismo ang makasaksi ng aking tagumpay. Shinkansen. Ang magnetic field ng meteorite na ito ay makakaapekto sa mga elektronikong kagamitan. Ang iyong centrifuge ay walang anti-magnetic shielding kapag ang bilis ng pag-ikot ay lumampas. Sa 8,000 na pag-ikot, magkakaroon ng resonance ng magnetic field na puputol sa mga tubo ng coolant. Ning Feng, gusto mo bang lokohin akong itigil ang operasyon? Itong makina ay in-order ko sa Germany. Gamit ang nangungunang material na anti-magnet. Hindi talaga pwedeng mangyari yung sinasabi mong sitwasyon. Kaya pwede mong pindutin ang start button para subukan. Huwag matakot. Nandito na ako. Tara na. Ginoong Ning, nandito ako para buksan ang pinto para sa inyo. Ito ang pinilit niyo sa akin. Yan Bing, tumakbo ka. Tumakbo kayo. Pinipigilan ang apoy. Maghanap ng silungan. Huwag tumaas ang ulo. Magtago ka ng maayos. Sobrang natatakot ako. Ning, Gino. Ito ay isang militar na heavy machine gun. Saklaw at kakayahang tumagos. Napakabanta. Itong batong ito, hindi kayang tumagal ng 30 segundo bago tuluyang mabasag. Wala tayong kakayahan na makalabas. Umaabot sa. Ilabas mo na ang rocket launcher mo. Ilabas mo na. Palitan mo ng high explosive armor piercing na bala. Ning, Per. Hindi tumama eh. Sobrang lakas ng apoy. Kapag sumilip ako,
Halos kalahati na ng katawan ko ang nawala. Hindi ito pananakit. Sa direksyong 2 of the clock, yung nasa tuktok ng pangunahing bundok, na may putik na yelo. Gagamitin ko ang resonance ng tunog mula sa high explosive para magdulot ng avalanche. Humawak sa likod ng bato sa may hangin. Ikabit ang lahat gamit ang kandado. Huwag hayaang magkalat. Akin ito. Ito ang aking walang hanggang buhay. Tanga. Bakit? Tulungan niyo ako. Itong bagay. Hindi kabilang sa tao. Tatay. Nanay. Nakapaghiganti na. Simula ngayon. Gusto ko na lang maging isang karaniwang tao. Alagaan ang aking pamilya. Magandang araw. Pasok kayo. Tumingin lang kayo. Tamang-tama lang. Kung may gusto kayo, tawagin niyo lang ako. Ginoong Ning. Lumalawak ang iyong galing. Magpahinga ka muna. Makinig ka sa asawa mo.